Okay, so again, ang halimbawa ng argumentatibo ay ang editorial. So itong editorial ay mababasa natin sa mga dyaryo o newspaper. So next, yung ikatatlong uri ay nanghihikayat. So ang layunin naman ito ay dapat maniwala ang mambabasa sa kanyang napiling isang panig patungkol sa pinagtatalo ng paksa or issue. So ang example po nito ay talumpati. Okay? So ito po ay mga uri ng tekstong pang-agham panlipunan. Okay, so dadako tayo sa unit 10. So sandali lang. Okay, so ang Unit 10 ay merong mga paksa na sumusunod. Ang mabisang paraan ng pagpapahayag, ang kalinawan, kaugnayan at bisa. Ang pangalawa, ang pagsasaling wika o pagsasalin. Ikatatlo, panunuring pampanitikan. At ikaapat, ang pagsulat ng panunuring pampelikula. Okay, so unahin natin ang mabisang pagpapahayag. So, ano ba ang ibig sabihin nito? So, ibig sabihin nito ay kinakailangan natin na magpahayag tayo dahil ito yung way natin sa pakikipag-communicate. Ito yung way natin para ma-express natin ang ating mga ideya, opinion, na maaaring ang ating damdamin. And then, ito ay nakabase po sa ating mga karanasan, maaaring ang napili nating teorya o pananaw at ang mga paniniwala natin patungkol sa isang paksa or issue. Okay, now, so, kakailangan, para mas maging bihasa o tama po ang ating pagpapahayag, ay kailangan na alam ninyo ang mga katangian, and then alam niyo ang mga bahagi, at the same time, ang mga structures ng mga teksto at pahayag. Excuse me. So, ano po ba ang mga manunulat o ano ba ang katangian ng manunulat? So, meron pong dapat taglayin para mas maging maganda ang inyong mga sulatin or obra maestra. Okay? So, meron pong dalawang manunulat. So, ang analytical at critical. So, pag sinabi natin analytical, so ito yung ang ginagawa ng analytical na manunulat ay siya ay nagbabasa ng iba't ibang teksto at ang ginagawa niya ay para makabuo siya ng bagong teksto ay meron siyang ginagawa na pinagsasama-sama niya ang mga ideya o maaring ang iba ay pinaghihiwalay niya kung ano lang po ang gusto niyang mga idea na related sa kanyang napiling paksa. Ayun yung kukunin niya and then igagather niya ito para makagawa o makasulat ng bagong paksa para mas maging maganda at epektibo po ang kanyang pagsusulat. So, yan po ang analytical na manunulat, habang ang critical naman ay meron siyang ginagamit na eskema o dating kaalaman para mas padali ang pagkakaintindi sa mga iba't ibang mga teksto, and then at the same time mapapadali din ang pag-uugnay ng mga tekstong kanyang mga nabasa sa sarili, maaring sa pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Okay, so ito po ang mga katangian at uri ng manunulat. So, para mas maging maganda pa ang inyong pagpapahayag ay dapat meron kayong mga katangian o gagamitin nyo ito, mga katangian na ito. So, kailangan alam ninyo ang inyong layunin o malinaw ang inyong layunin. So, alam ninyo ano yung goals niyo. So, ang goal nyo ba ay magbigay ng information? Ang goal nyo ba ay maglibang ng mga mambabasa? O ang goal niyo ay magkwento? Etc. So, dapat first pa lang alam ninyo ang goal niyo. Meron na kayong goal na naisip. So, next, dapat akademikong tono. So, ito ay formal na mga formal ito o formal po na wika ang gagamitin sa inyong pagsusulat o pagbibigay ng pahayag sa ibang tao. Next, konkretong batayan ng impormasyon o datos. So, syempre, meron kayong basis sa inyong mga information, dapat tama, and then proven na tama po ito para kapanipaniwala o maniwala ang inyong mababasa sa mga nakasulat sa inyong pahayag. And next, dapat alam niyo ang inyong target na mababasa. So, meron pong iba't ibang manunulat na
maraming manunulat. So, iba-iba po ang kanilang target. So, ang target na mababasa nila ay mga bata, ang iba naman ay mga teenagers, ang iba ay mga adult, and then may matatanda. So, depende na yan sa inyo kung ano yung target na mababasa ninyo. Then, next ay tukoy dapat ninyo ang framework. So, dapat nating tandaan at huwag kakalimutan ang tatlong bahagi na ang introduction, katawan, at konklusyon. So, lahat naman po sa pagsusulat ay meron pong dapat ganitong format, okay, or struktura. Okay, merong introduction, katawan, at conclusion. And next, ito naman ang example ng mabisang pagpapahayag o pagpapahayag po. So, next ang pagsasalin wika o pagsasalin. So, pag sinabi pong pagsasalin wika, so ito po ay isang process, ito yung ginagawa natin, nalilipat natin ang ideya sa isang mula sa galing sa isang original na wika patungo sa ibang wika. So, ano po ang layunin or ano po ang purpose ito para maintindihan ng ibang mga lahi yung tekstong sinusulat o binasa mo para malaman nila, and then ma-share nyo din yung ideas sa ibang tao, and then yung culture po. Okay, ganyan siya. So, meron pong dalawang wikang kasali sa proseso ng pagsasalin. So, ang source language and target language. So, sa source language ay, ito yung original na anyo ng text. So, ibig sabihin, ito yung original na wika na ginamit. So, example is ang English book. So, syempre, ang source language nun ay, sa book na yun ay English kasi English book. So, English ang source language. Now, kung gusto mong ilipat, i-share sa kapwa mo Pilipino, yung teksto na yon na English ay kakailanganin mo na isalin ito sa target language mo. So, ang target language mo na ay Filipino dahil yun po ang lengguwahe ng mga Pilipino. So, okay? So, again, source language, original na wika. Next, ang target language, ano yung wika na pagsasalinan mo o ililipat mo. Okay? So, next, ito yung mga kailangan na dapat taglayin ng pagsasalin o tagapagsalin po o translator ay kailangan bihasa kayo sa source and target language. And then, at the same time, alam ninyo ang mga genre na napili ninyong pagsasalinan, katulad na lamang ng mga tula, o magaling ka ba sa tula, o magaling ka ba sa pagkukwento o kwento, o sa pa-novel, etc. So, dapat alam nyo yan bago nyo pasukin ang pag-translate. Next, ang pinakahuli ay kailangan alam nyo din ang inyong pagsasalinan na wika at ano ba yung kultura doon sa lugar na yon, okay, o sa sa bansa na napili mo pagsasalinan, okay? So, syempre like English, alam mo ano yung culture nila, and then sa Filipino din alam nyo din. So, ganyan dapat. So, next, meron pong dalawang estilo ang pagsasalin according kay Leonard Newmark. So, may diin sa source language and may diin sa target language. So, meron po mga example po na nakalagay dito ay nakalagay sa study guide. So, please paki-study na lang po nito. So, alam niyo dapat kung paano ang pagsasalin sa word for word, literal, malaya, sistematiko, at the same time, komunikatibo, idiomatiko, matapat, at adaptasyon. Okay? And next, ang ikatatlo ay panunuring pampanitikan. So, dito ay magsusuri kayo ng isang teksto o buong teksto o maaaring maikli lamang. And then, kailangan nyo siyang kilatisin sa bawat sulok or elemento ng teksto. So, ano ba, maganda ba ang paksa, ang buong kwento, ang tagpuan, ang tauhan, ang pagkakasulat, ang mensahe, etc. Okay? So, kailangan nyo yan siyang asuriin ng mabuti. So, ito lang ang dapat tandaan. So, kailangan na sa lahat ng pagsusuri ninyo ay meron kayong dapat na basis o batayan. So, dapat ay tama yun siya, hindi lang siya gawa-gawa ninyo ang inyong mga ginawang pagsusuri. Next ay pwede po na hindi na kami bigay ng comment and then compliment sa inyong pagsusuri o panunuring pampanitikan. And then, dapat pag-isipan ninyo ang inyong pagsusulat, hindi lang po na sulat